Ate, gusto ko ng siopaw. Anak, malapit ka ng manganak, di ba? Halos wala ng sustansya ang siopaw. Ate, gusto ko lang ng siopaw. 60 sentimo ang siopaw. Anak, wala kang pera sa card mo. Paano nangyari yon? May pera talaga ako sa card ko. Buntis siya sa eskwelahan. Si Lintang, di ba? Tingnan niyo kung gaano kalaki ang tiyan niya. Hindi man lang siya makabili ng 60 sentimong siopaw. Sino ang tatay ng bata? Uy, Nay. Kinuha mo ba ang pera sa card ko at inilipat lahat? Tang-tang, ako iyon. Inilipat ko ang pera mo. Anong gagawin mo sa pera? Iniingatan ko lang para sa'yo. Nay, maganda? Itong isa, kukunin ko lahat. Nay, ang pera na iyon ay para sa panganganak ko. Malapit na akong manganak. Pakibalik sa akin ang pera. Hindi mo kailangan ng pera para manganak. Sa panahon ngayon, ang mga babaeng kolehiyo sa dorm ay nanganganak sa banyo palagi. Maghanap ka na lang ng kahit saan. Nay, Tama na, Tang-tang. Maagang namatay ang tatay mo. Nag-asawa na akong muli. Huwag mo na akong tawagan. Magagalit si Euro kapag nalaman niya. Nay, pakiusap. Ibalik mo sa akin ang pera. Tang-tang, anong nangyari? Hindi ka naman manggang anak sa dorm ng mga babae, di ba? Sobrang sakit ng tiyan ko. Tang-tang, nasaan ang tatay ng bata? Bilisan mo at kontakin ang tatay para dalhin ka sa ospital. Ang tatay ng bata? Doktor, anong nangyari sa lola ko? May sakit sa puso ang pasyente. Kailangan niya ng operasyon sa puso. Kailangan mong maghanap ng pera ng mabilis. Magkano ang kailangan mo? 500,000. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Kakamatay lang ng tatay ko at nag-asawa muli ang nanay ko. Naiwan ako sa probinsya mula pagkabata. Lumaki akong umaasa sa lola ko. Ayaw alagaan ng nanay ko ang lola ko. Kailangan kong iligtas ang lola ko. Makikiusap ako sa inyong lahat. Magandang araw. Ako si Lintang. 20 taong gulang ako. Estudyante ako sa Jingbei University. Malusog ako. Malinis. Malubha ang sakit ng lola ko. Ipinagbibili ko ang sarili ko para mailigtas siya. Anak, magkano ang gusto mo? Gusto ko, 500,000. 500,000. Masyadong malaki iyan. Ipinagbibili ang sarili para iligtas ang lola. Binibini, kaya kitang bigyan ng 500,000. Basta pakasalan mo ang apo kong lalaki. Walang malay ang apo kong lalaki. Gusto kong maging nobya ka para swertihin ang apo ko. Manugang, ito ang apo kong lalaki. Naasawa mo rin. Nagpabasa ako ng kapalaran sa isang manghuhula. Sabi ng manghuhula, kailangan lang natin ng babaeng ikakasal para bumalik ang swerte. Para pakasalan ang apo ko at ganapin ang kasal. Kapag balanse na ang yin at yang, magigising na ang apo ko. Ganapin? Pero siya, ayos lang ba iyon? Siyempre naman, ito ang alak pangkasal na mula sa manghuhula. Basta inumin mo ito kasama ang apo ko, magagawa mong ganapin ang kasal. Lola, bibigyan mo ba talaga ako ng $250,000? Sa sandaling ganapin mo ang kasal, ipapadala agad ni Lola ang pera. Manugang, naway maging masaya ang inyong gabi ng kasal. Para kay Lola, gagawin ko ang lahat. Ikaw, gising ka na.
Sino ka? Ako ang iyong nobya na nagdadala ng swerte. Lumabas ka. Ayoko nang makita ka pa. Manugang, kumusta ka na? Lola, gising na siya. Apo, gising ka na. Buti naman, hindi ako dinaya ng maestro. Kaya ko nang iligtas si Lola. Tang-tang, Lola, gising ka na. May magandang balita ako para sa'yo. Nakakuha na ako ng pera. Gagawin na natin agad ang operasyon. tang-tang. Matanda na ako. Huwag mo na akong gastusan. Hindi ito sulit. Lola, ano ang ininom mo? Idura mo. Tang-tang. Alam kong mabait ka sa akin. Ang katawan ko, alam ko ito ng husto. Wala nang silbi ito. Si Tang-tang ay kasama ko mula pa noong bata siya. Nagdurusa sa probinsya. Ayokong maging pabigat sa'yo. Hindi iyan totoo. Lola, idura mo na. Doktor, Mag-iisa ka na ngayon, Tang-tang. Huwag kang matakot. Si Lola at ang tatay mo ang magbabantay sa'yo sa langit. Lola, huwag kang umalis. Lola, Buntis ka. ano? Buntis ako. Nabuntis nga ako. Ito ang anak ng asawa kong walang malay. Wala na sina tatay at lola. Siya na lang ang pamilya ko. Isisilang ko ang sanggol na ito. Tang-tang. Ano ang numero ng tatay? Ito ba? Tatawagan ko na siya. Lumayas ka. Ayoko nang makita ka pa. Huwag mo siyang tawagan. Bakit? Ako ang napiling bride ng lola niya para ilayo siya sa malas. Kinamumuhian niya ako. Hindi niya ako aalagaan o ang baby. Ayos lang ako ngayon. Kailangan ko nang mag-deliver ng pagkain ngayon para kumita ng pera para sa baby. Hoy, taga-deliver. Hindi ka maaaring pumasok. Nag-order ng delivery ang mga bisita sa loob. Bakit hindi ako makapasok? Hindi mo pa alam? Malapit nang dumating si Mr. Xuan. Si Mr. Xuan? Siya ang CEO ng Bo Group, isang bilyonaryong parang Buddha na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Mr. Xuan, isa kang taga-deliver. Hindi ka pinapayagang pumasok. Mag-ingat ka na huwag masaktan si Mr. Xuan. Hindi ko sasaktan si Mr. Xuan. Muntik na akong malate sa order na ito. Pakiusap, papasukin mo ako. Ikaw, isang taga-deliver. Napakababa ng katayuan mo. Kung masaktan mo si Mr. Zuan, 10 buhay man ay hindi makababawi. Lumayas ka, itapon ninyo siya. Bitawan mo ako. Nandito na si Mr. Xuan. Pakawalan mo ako. Ginoong Xuan, nandito ka na. Ang tagahatid. Sabi ko na nga ba, hindi pinapayagan ang mga hamak na tulad mo dito. Tingnan mo. Nabangga mo si Ginoong Xuan. Hindi ba? Dinumihan mo ang damit ni Ginoong Xuan na madumi na lahat. Layas ka dito. Ginoong Xuan? Ikaw ang bantay dito. Ginoong Xuan? Oo, ako nga. Hindi namin kailangan ng pogi na tulad mo dito. Sibak ka. Layas ka. Maawa ka sa akin, Ginoong Xuan. How? Ano ang tawag mo sa akin? Mahal. Luma na yung pang-akit mo. Batang buntis ka. Napagkamalan ba kita? Mali yata ang tao.
Paano naging si Ginoong Xuan ang asawa kong nasa koma at ama ng anak ko? Naku, mahuhuli na ako. Pre, narinig ko na 8 buwan na ang nakalipas. Ang nobyang pampaswerte na dinala ni Lola kinuha ang pagkabirhen mo habang nasa koma ka pa. Ang nobyang iyon talagang isang munting cute, na ipinilit ang sarili sayo. Yung babaeng pampaswerte na sumiping sayo at tumakas, hinahanap pa rin ni Lola yung babaeng pampaswerte na iyon. Umaasa pa rin si Lola sa babaeng pampaswerte na iyon na magsilang ng mga anak mo at bigyan ng pamilya mo ng isang apo na nagkakahalaga ng bilyones. Babaeng binili lang ni Lola gamit ang pera. At hindi ko naman siya gusto kapag nahanap na siya ni Lola. Hihiwalayan ko siya. Sige, pare. Tama na ang tungkol sa babaeng pampaswerte. Marami akong nahanap na magagandang babae ngayon. Pasukin na sila. Ginoong Xuan, kamusta? Pare, tingnan mo. Tingnan mo kung may gusto ka. Paalisin na lahat. Hey, Pare, wala sa kanilang tipo mo. Eh, anong klaseng babae ba talaga ang gusto mo? Hoy, pasensya na po. Paano pumunta sa lugar na ito? Hoy, pasensya na. Paano pumunta sa lugar na ito? Uy, pare. Bakit ka nakatitig sa babaeng buntis na iyan? Huwag mong sabihin na may gusto ka sa babaeng buntis na iyan. ang laki na ng tiyan niya. Bakit naghahatid pa siya ng pagkain? Nasaan ba ang asawa niya? Patay na talaga ang asawa niya. Paano mo nalaman? Yung lalaking papayag na mabuntis ng ganyan kalaki ang asawa niya at lalabas para maghatid ng pagkain ay patay na talaga. Pare, kumikibot ang kanang mata mo. Kapag kumikibot ang kanang mata mo, may nagsasalita ng masama tungkol sa'yo. Nakakainip. Alis na ako. Naakit na ang kuya ko. Ngayon, itutugma ko siya sa isang babae. Sino ang dapat kong i-arrange? Mr. Bo, bakit umalis si Master Xuan? Talagang hinahangaan ko si Master Xuan. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon ako ng karangalan na makilala siya. Zhao CC Supermodel. May kurba ang katawan, napaka-sexy na katawan para pagsilbihan ng kapatid ko. Hindi naman masama. Nasa kwarto 609 ang kapatid ko. Hanapin mo ang kapatid ko. Salamat, Mr. Bo. Kuwarto 906? Joe Balinyo, sa ganitong daan ba? Ito na. Bakit sobrang init dito? Ginoo sa'yo ito. Ikaw pala. Ikaw pala. Uy bro, mainit ang pakiramdam mo, di ba? Nag-ayos ako ng babae para pumasok para sa'yo. Magkano ang binayad niya sa'yo? Apurahang order ito. Binigyan niya ako ng 500. 500? Gagawin mo to para sa 500? Kaya ba ng buntis na gawin ito? Kaya ko naman. Magaling talaga ako dito. Kahanga-hanga. Gaano kagaling? Sino man ang napagsilbihan ko, binibigyan ako ng perpektong review. Marami ka nang napagsilbihan? Tama. Basta't mabayaran ako, sa isang araw, kaya kong kumuha ng maraming order. Mukha kang puting bulaklak na inosente. Sino ang mag-aakala? Bitiwan mo ako. Pwede mo bang ibigay sa akin ang pera? Xuan, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bakit ang bango niya? Ang amoy na yan. Naaamoy ko na dati.
Xuan, Xuan, anong ginagawa mo? Buntis ako. Tinanong kita kanina. Ikaw mismo ang nagsabing, ayos lang. Batang buntis. Xuanze, kahit na nadroga ka, hindi mo pwedeng hawakan ang batang buntis. Nababaliw ka ba? Ibigay mo sa akin ang numero ng asawa mo. Ano? Tatawagan ko ang asawa mo para maiuwi ka niya. Walang asawa. May asawa ako. Kaya may asawa ka nga. Master Xuan, hindi ka pa nagbabayad. Huwag kang magulo. May asawa talaga ako. Wala bang binibigay na pera ang asawa mo? Wala akong ibibigay kahit isang sentimo. Umuwi ka at humingi ng pera sa asawa mo. Master Xuan, naihatid ko na ang in-order mong takeout. Bakit hindi mo ako binabayaran? Nangako ka ng $500 na pabuya. Tiyak na nasa kwarto, 609 si Master Xuan. Bakit hindi ko siya mahanap? Saan ba talaga naroon si Master Xuan? Sisi, tingnan mo, nandyan si Master Xuan. Bakit lumalabas si Master Xuan sa kwarto 906? Diyos ko, Sisi, itong buntis na tagapaghatid. Siya pala ay lumabas sa kwarto ni Master Xuan. Hindi kaya tipo ni Master Xuan ang buntis na ito. Kanina lang, si Master Xuan ay tumingin pa ng ilang beses sa buntis na ito. Buntis siya at lumalandi pa kay Master Xuan. Kapal ng mukha. Ngayon, tuturuan ko siya ng leksyon. Sino ka? Bitawan mo ako. Sumama ka sa akin. Sino ka? Ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw, buntis na babae. Na may malaking tiyan. Ang kapal ng mukha mong akitin si Xuan. Akin si Xuan. Hindi ko inakit si Xuan. Itatanggi mo pa ba? Nakita ka naming lahat na lumabas ka sa kwarto ni Xuan. Isang buntis na babae ay hindi karapat-dapat makipagsabayan sa amin. Supermodel Sisi. Kung titingnan ka pa ni Xuan, kasalanan mo lahat iyon. Ang tigas ng ulo mo. Kailangan kang bugbugin para mawala iyan. Dugo! Dumudugo ako! Manganganak na yata ako! Pakiusap! Bitawan mo ako! Estudyante ka pa, di ba? Hindi mo nga alam kung sinong lalaki ang naging kasama mo para mabuntis ka sa munting ito. Ang anak ko ay hindi yung munting hamak. Siya ang aking pinakamahalaga. May ama siya. Iyang batang hamak. Mas mabuti pa kung hindi na siya ipinanganak. Huwag saktan ang sanggol ko! Huwag! Pakiusap! Mahal, dumudugo ako. Nasa banyo ako. Darating na ang sanggol. Pwede ka bang pumunta at iligtas kami ng bata? Pare, narito ang panlaban. Kung may susunod pang pagkakataon, Pare, hindi na ito mauulit. Pangako. Xuan, pakiusap, sumakay ka na sa kotse. Pare, ang mapalad mong nobya ang tumawag sa'yo. bakit niya ako tinatawagan? Para lang sa pera ko siya, nagpakasal sa akin. Ayoko sa mga babaeng ganyan.
Mga babaeng mapagmataas at pera-pera. Pare, bakit hindi ka sumasagot? Sagutin mo na. Mahal, pakiusap, sumagot ka. Mahal. Pare, tingnan mo to. Pakinggan mo ang sasabihin ng maswerteng babaeng na pangasawa mo. Kumusta? Mahal, sumagot ka rin sa wakas. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa'yo? Ayoko nang makita ka pa. Mahal, huwag mong ibaba ang tawag. Alam kong ayaw mo akong makita, pero wala akong magawa. Buntis ako. Buntis ako sa'yo. Anong sabi mo? Buntis ka? Pare, buntis nga ang maswerteng babaeng ito. Dinadala niya ang tagapagmana ng $1 billion na pamilya mo. Pare, magiging tatay ka na. Mahal, nabuntis ako pagkatapos ng gabing iyon. Halika rito agad. Nagdurugo ako. Sa tingin ko, manganganak na ako. Nasaan ka ngayon? Nasa banyo ng mga babae ako sa Lishui Hotel. Nasa banyo ako at manganganak na ako. Nandito rin pala siya? Nagkataon naman. Papunta na ako. Pare, hintayin mo ako. Master Zuan, young Master Bo. Bakit ka na naman bumalik? Saan ang CR ng mga babae? Ang CR ng mga babae? Tigilan mo na ang kalokohan. Bilisan mo at ihatid ang kuya ko doon. Ang hipag ko ay manganganak na sa CR ng mga babae. Ang mahalagang apo ng pamilya Bo, nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kung may mangyari sa kanya, wala sa inyo ang makakabayad nito. Master Xuan, Young Master Bo, dito po. Huwag ninyong sakta ng anak ko. Malapit na dumating ang asawa ko. Darating na ang walang kwenta mong asawa. Naku, takot na takot kami. Ha ha ha. Ano bang trabaho ng asawa mo? Huwag mong sabihin na katulad mo lang siya. Isang nagde-deliver, di ba? Malamang isang manggagawa sa konstruksyon. At sa tingin mo nakakatakot ang asawa mo sa amin. Ano? Huwag mong sabihin na ang asawa mo ay ang maalamat na Master Zuan ng Yekeng. Kung ang asawa mo ay si Master Xuan, luluhod kami sa'yo ngayon. Sisi. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa kanya. Ang kapal ng mukha niyang akitin si Master Zuan. Turuan mo siya ng leksyon. Si, Mahal, darating ka ba talaga? Ako at ang anak mo, kailangan ka namin ngayon. Master Xuan, nandito na po. Master Xuan. Bakit nandito si Master Xuan? Diyos ko, Sisi. Huwag mong sabihin na ang lalaking iyon ay Master Zuan. Guro Xuan, bakit ka nandito? may tao ba riyan? Wala talaga. Umurong ka. Guro Xuan, ito ang banyo ng mga babae. Sigurado ka bang papasok ka? Guro Zuan, napakahalaga mo. Huwag kang pumasok. Kung makita ng mga tao na pumapasok si Guro Zuan sa banyo ng mga babae, masisira ang reputasyon mo. Bakit mo hinaharangan ang daan? Ano ang ginawa mo sa taong nasa loob? Wala kaming ginawa. Guro Xuan, Alam mo ba kung sino ang nasa loob? Kung maglakas loob kang sakta ng tao sa loob, patay ka. Mga guwardiya, ulihin sila at ikulong sila. Kuya, bilisan mo at tingnan mo ang iyong mapalad na munting nobya at ang tagapagmana ng bilyon-bilyon kung kumusta siya. Huwag, Guro Xuan. Naku, tapos na ako. Paano nangyari iyon? Paanong walang tao? Nasaan siya? Yung maliit na nobya, di ba sabi nila nandito siya? Ginoong Xuan, eto na. Ginoong Xuan, anong ginagawa ninyo dito? Nandito si Ginoong Xuan. Papatawarin kita sa pagkakataong ito. Umalis ka na. Si Ginoong Xuan. Hindi siya ang asawa ko. Hindi na ako makapaghintay. Ginoong Xuan. Walang tao sa banyo. Tayo lang. Ginoong Xuan. May nagbibiro ba? Niloko ka nila. Buisit! Anong pagbubuntis? Anong pagdurugo? Puro kasinungalingan lang. Hindi ko dapat siya pinagkatiwalaan.
Ginoong Xuan, may masamang balita. Nawawala ang matandang babae. Paano naman nawala si Lola? Mag-isa na naman si Lola. Lumabas siya ng palihim para hanapin ang munting nobya. Hanapin si Lola, ngayon. Bakit wala pa ang asawa ko? Sabi ko na nga ba? Hindi niya ako papansinin o ang sanggol. Kailangan kong tumawag ng ambulansya. Ano ang nangyayari sa buntis na ito? Dumudugo siya. Tumawag ng ambulansya, bilis. Manugang, nasaan ka ba? Hinahanap ka ni Lola kahit saan. Makikiraan po. Manugang, natagpuan na kita sa wakas. Mahal, ikaw ay buntis. Bilisan mo at dalhin ang iyong manugang sa ospital. Magkakaroon ka ng isang apo sa tuhod. Bakit ang laki ng tiyan niya? Kambal kaya. Huwag kang matakot, mahal. Nandito si Lola. Dinadala ka ni Lola sa ospital ngayon. Mahal, gising ka na. Lola. Anak ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang iyong sanggol. Kambal ang dinadala mo. Kambal ang dinadala ko. Malapit na ang iyong takdang araw. Malapit ka ng mga anak. Kaya siguraduhing magpapahinga ka. Sige, salamat doktor. Mahal, sa bawat henerasyon ng pamilya Bo, isa lang ang anak. Sino ang mag-aakala na ang iyong pag-aasawa sa apo ko, na dapat sana ay magdadala sa kanya ng swerte, ay hindi lamang siya magigising, kundi magdudulot pa ng kambal sa atin. Ikaw ang dakilang tagapagpala ng pamilya Bo. Lola? Dahil hindi ko kayang magpatingin, kaya hindi ko alam. Kambal pala ang dinadala ko. Anong ibig mong sabihin na walang pera? Mahal, iuutos ko sa apo ko na ilipat sa iyo ang $100 milyong bilang baon. $100 milyong dolyar? Mahal, hindi mo pa rin alam kung sino ang asawa mo? Hindi ko alam. Sasabihin ko sa iyo ngayon din, makinig kang mabuti. Ikaw ay asawa ng isang bilyonaryo na may 100 bilyon. Ang sanggol sa iyong tiyan ay ang apo sa tuhod nating nagkakahalaga ng $100 bilyong dahil ang asawa mo ay ang anak ni Buddha na kilalang tao sa Yecheng na may $100 bilyong. Bo, ano nga ba iyon? Bakit hindi ko maalala? Anak, hindi maalala ni Lola ang pangalan ng asawa mo. Madalas na akong nakakalimot ng mga bagay-bagay kamakailan. Sabi ng doktor mayroon akong isang uri ng demensya. Anak? Hindi mo ako iiwan, di ba? Simula nang pumanaw ang lola ko, ikaw na lang ang tanging tao sa mundo na naging mabuti sa akin. Lola, hinding-hindi kita iiwan. Ikaw lang ang mahal ko. Mahal ka rin ni Lola, anak. Anak, nasa telepono ang asawa mo. Kumusta, apo? Lola, maraming beses na kitang tinawagan. Bakit hindi mo sinasagot? Saan ka ngayon? Apo, may magandang balita ako para sa'yo. Nahanap ko na ang asawa mo. Kasama ko na ang asawa mo ngayon. Ano? Nahanap ni Lola ang mapalad na nobya. Apo, alam mo ang asawa mo, siya. Ano naman siya? Ikaw, makulit ka. Buntis ang asawa mo ng kambal. Magiging tatay ka na. Pero ang sorpresa na ito ay dapat manggaling mismo sa asawa mo. Ikaw, pilyo ka talaga. Anong klaseng asawang lalaki ka ba? Iniwan mo ang sarili mong asawa na nag-iisa sa labas. Halika na at iuwi mo na ang asawa mo. Naghanda rin ang asawa mo ng malaking sorpresa para sa'yo. Nagkataon naman. May sorpresa rin ako para sa kanya. Pre, anong sorpresa ang inihanda mo? Narito ang mga papeles ng diborsyo na hiniling mo. Saan kayo? Papunta na ako para hanapin kayo. Lola, may pagtatanghal ako sa eskwela. Sabihin mo sa kanya na hanapin ako sa Jingbei University. Hanapin mo ang asawa mo sa Jingbei University. Si. Manugang, ikaw at ang asawa mo magkita kayo sa Jingbei University. Lola, sa tingin ko, hindi niya ako gusto at hindi rin niya gusto ang sanggol natin. Imposible, walang nakakakilala sa apo ko nang higit sa akin. Sa isang babaeng kasing husay ng manugang ko, mamahalin siya ng apo ko sa unang tingin. Pare, dadalhin mo ang mga papeles ng diborsyo para hanapin ang nobya mong magdadala ng swerte at hihiwalayan mo siya. Naglakas loob siyang magpanggap na buntis para guluhin ako. Bakit ko pa siya pananatilihin kung hindi ko naman siya hihiwalayan? Pero pare, hindi mo pa nga nakikilala ang nobya mong magdadala ng swerte. At least, kilalanin mo muna siya. Paano kung magustuhan mo siya? Imposible.
Paano kung ang nobya mong magdadala ng swerte ay kamukha ng babaeng buntis na iyon? Ang babaeng buntis na iyon ay may asawa na. Pare, ang babaeng buntis na iyon ay walang asawa. Kukunin mo siya? Nasa ganoong trabaho siya. Ayoko niyan. Anong ginagawa niya? Alam na alam mo kung ano ang ginagawa niya. Hindi ba ikaw ang nagdala sa kanya? Hindi, pare. Nagkakamali ka ba? Tama na. Huwag mo nang banggitin ang babaeng buntis na iyon. Kung sa bagay, hinding-hindi ko na siya makikita. Tara, papunta tayo sa Jingbei University. Pare, isama mo ako. Ikaw at ang nobya mong nagdadala ng swerte ay papalapit na sa isa't isa ng may mga sorpresa. Hindi ko pwedeng palampasin iyon. Magsisimula na ang palatuntunan. Tingnan mo ang damit ko. Ang ganda, di ba? Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng 80,000 piso. Napakaganda. Qianqin, talagang ikaw ang sasapawan sa lahat sa palatuntunan. Walang makakatalo sa iyo. Sino ba ang bulag? Aba, kung hindi ito ang pinakamagandang babae sa Universidad ng Jingbei, Lintang. Anong silbi ng pagiging pinakamagandang babae sa kampus? Nabuntis siya habang nag-aaral. Hindi kilala ang ama. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Nandito ako para sa palabas. Anong gusto mo? Kailangan mong magsuot ng formal na damit para sa palabas. Lintang, may best idea ka ba? Ni hindi siya makabili ng tinapay na 60 sentimos. Pabayaan pa ang iba. Lintang, sino ba talaga ang asawa mo? Taga-probinsya ka rin. Hindi ka naman nagpakasal sa isang taga-bukid, isang dukhang walang kwenta. Umuwi ka sa probinsya at doon manganak. Ang bida ng palabas ngayon ay si Qianqian natin. Legal akong kasal at buntis. Kahit buntis ako, ayokong isuko ang pag-aaral ko. Kailangan kong makasali sa palabas ngayon. Lintang, talagang naghahanap ka ng gulo. Master Xuan! Anong ginagawa mo dito? Master Xuan, Buntis. Anong ginagawa mo dito? Estudyante ka ba dito? Oo, Estudyante ka pala. Bakit ka pa lumalabas para gawin iyon? lumalabas ako para magtrabaho at kumita. Master Xuan, pwede mo bang ibigay sa akin ang pera? Gusto kong bumili ng damit para sa palabas sa paaralan. Wala ka man lang pambili ng damit? Hindi ka ba binibigyan ng pera ng asawa mo? Si Lintang na ito, paano niya nakilala si Master Zuan? Isang tunay na malandi, gaya ng naisip ko. Ano naman kung malandi siya? May asawa na siya at buntis pa. Master Zuan, hindi mo alam ito. Buntis na buntis si Lintang ngayon, pero hindi nagpakita ang asawa niya. Pabayaan na ang pagbili sa kanya ng damit, ni hindi kayang bumili ng 60 cent na siopaw. Ganon siya kahirap. Totoo raw ang sabi nila, ni hindi ka inaalagaan ng asawa mo. God? Alam ba ng asawa mo na lumalabas ka para gawin iyon? Sinusuportahan niya akong magtrabaho para kumita. Hindi lang siya walang binibigay na pera. Pinapagawa pa niya sa kanya iyon para kumita. Ang galing naman ng asawa. Lumabas ka dito! Ngayon din, dalhin mo rito ang asawa mo. Kung hindi ko siya bugbugin ngayon, hindi Bo Xuanze, ang pangalan ko. Nagkasundo kami na magkita dito. Mahal, nandito ka ba? Nandito ako. Nasaan ka? Mahal, magkikita tayo sa cafe sa Jingbei University. Kailangan kong makipagkita sa isang tao ngayon. Hahanapin kita mamaya. Kailangan ko ring makipagkita sa isang tao. Pare, nasaan na ang maliit na nobya? Bakit wala pa siya? Malapit na. Pare, ano bang hitsura ng maliit na nobya? Ewan ko. Pare, malakas na hakbang iyan. Ang babaeng nag-alis ng iyong pagkabirhen. At hindi mo man lang alam ang hitsura niya? Pare, nandyan na siya! Nandyan na siya! Uy, Sinta, Xuan, bakit ka nandito? iyan ang dapat kong itanong sa'yo. Bakit ka nandito? Nandito ako para makita ang asawa ko. Nandito siya para makita ang asawa niya. Nagkataon, nandito ako para makita ang nobya ko. At nagkataon na gusto ko rin makilala ang iyong kaibig-ibig na asawa. Sabay tayong pumasok.
Mesa 06. Buisit, pre. Bakit ka nakaupo sa tabi ng buntis? Buntis? Bakit ka nakaupo dito, ko? Xuan, nakaupo lang ako dito. Buntis, wag mo na akong sundan. Sabi ko na sa'yo, hindi kita bibigyan ng pera. Xuan, bakit hindi mo ako bibigyan ng pera? Iyan ang nararapat sa akin. Nasaan ang pogi mong asawa? Nakaupo ako dito, para lang makita ang asawa ko. Nakaupo siya dito para makita ang asawa niya. Hindi ba ito ang mesa 6? Mesa 6 ito. Nagpadala ba ako ng maling mensahe? Tama, mesa 6 ito. Pero, bakit nandito si Xuan? Pre, nakaupo dito ang buntis para makita ang pogi niyang asawa. Itong pogi na asawa ay hindi talaga ikaw, di ba? Sandali, ikaw ba? Ang asawa kong nasa koma? Ang aking nobya sa eksorsismo? Maliit na buntis. Ikaw. Tang-tang. Sulin, bakit ka nandito? Tang-tang. Sabay tayong lumaki sa probinsya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Nang marinig kong buntis ka, maraming tao sa eskwelahan ang nagchichismis at nambubuli sa'yo. Mula ngayon, poprotektahan na kita. Sulin, ako. Sino ka? Ako ang asawa ni Tang-tang at ang ama ng kanyang anak. Kanina, halos akala ko na ang maliit na buntis na ito ay ang mapalad kong nobya. Mukhang nagkamali ako. Kaya ito ang kaibig-ibig na asawa ng maliit na buntis. Tang-tang, sumama ka sa akin. Huwag kang umalis. Ano ang gusto mo? Kaya ikaw ang kanyang kaibig-ibig na asawa. Kanyang sawa na ako sa'yo. Si kuya ay talagang nag-away dahil sa maliit na buntis na ito. Ginoong Xuan, bakit mo siya sinuntok? Ginoong Xuan, tigil. Ginoong Xuan, bitawan mo. Tang-tang, Sulin, Tang-tang. Ginoong Xuan, ano ang ginagawa mo? Maliit na buntis. Hiwalayan mo na ang asawa mo ngayon. Ano? Sa laki ng tiyan mo, ang asawa mo, puro tinapay lang ang pinakakain sa'yo? Ni hindi ka man lang bilhan ng damit at hindi ka man lang pinapayagang gumastos? Pinagtatrabaho ka pa niya ng ganyan? Ang butihing asawa mo. Hiwalayan mo na siya. Xuan, wala kang pakialam sa buhay ko. Hindi ka nakikinig, ha? May sumipa sa akin. Sinipa ka ng mga sanggol ko. Kasi inaapi mo ang mommy nila. Mga sanggol? Kambal ang dinadala ko. 2 sanggol pala ang nasa tiyan niya. Bakit ko hinahawakan ang mga sanggol niya? Sobrang saya ko. Xuan, bakit tumakbo ang buntis na yon? Kambal ang dinadala niya. Ano? Kambal? Hindi ko akalaing ang asawa ng buntis ay ganyan pala kagaling. Sa pamilyang Bo, laging isa lang ang tagapagmana kada henerasyon. Hindi man lang nangarap ng kambal. Anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ko mangangahas, Xuan. Hindi mo na ba talaga aalagaan ang buntis na yon? Kumusta? Pasensya na, ikaw ba si Miss Lintang? Oo, ako nga. Miss Lintang, pakisundan ako. Miss Lintang, bibigyan ka namin ng libreng damit para makadalo ka sa pagtatanghal. Ang ganda! Nilalagyan ka namin ng pampaganda, Miss Lintang. Yan na ang lahat para sa ulat ng aking pagtatanghal. Yan na lahat. Salamat sa lahat.
Chen. Talagang nang ibabaw ka sa lahat. Ikaw ang pinagtuunan ng lahat. Lintang. Wala kang laban sa akin. Susunod, batiin natin si Lintang. Lintang? Nasaan si Lintang? Guro, hindi kayang bilhin ni Lintang ang damit, kaya hindi siya sasali sa pagtatanghal. Teka, Nako, ang ganda-ganda ni Lintang. Yung damit na suot ni Lintang, parang nakita ko na iyan sa magazine. Sobrang mahal. Nang pumasok si Lintang, naungusan niya si Li Chen. Chen, talagang nagsuot si Lintang ng damit. Saan siya nakakuha ng damit? Wow, ang ganda talaga niya. Kainis. mga minamahal kong guro, mga minamahal kong kaklase, kumusta sa lahat? Pare, Ako si Lintang mula sa klase 20 piyar. pare. Ay, naku pare. May gusto ang CEO sa buntis na babae. Pare, nahulog ka sa pag-ibig. Pero maganda talaga ang buntis na ito. Kaya pala gusto mo siya pare. Hindi siya bibilhan ng bestida ng asawa niya. Pero binilhan mo siya. Uso ang bestidang ito. 2 milyon ang halaga, di ba? Yun lang. Yun na lahat para sa recital ko. Salamat sa lahat. Lintang, may magandang balita ako. Isang misteryosong tagapagtaguyod ang nagbigay sa iyo ng scholarship. Ang scholarship ay 100,000. Talaga? Pwede bang malaman kung sino ang tagapagtaguyod na iyon? Gusto kong pasalamatan siya. Isang donasyong hindi nagpapakilala. Ang misteryosong tagapagtaguyod na iyon ay ayaw ipakilala ang pangalan niya. Sige, salamat. Sobrang swerte ni Lintang. Pare, talagang nagtatapon ka ng pera sa buntis na ito. Una bestida, ngayon, scholarship. Sobra-sobra ang pera ko. Hindi ba pwede? Si, Ginoo, mayroong apurahang pulong na gaganapin sa kumpanya. May gagawin ako. Sa ibang araw na lang tayo magkita. Alagaan mo si Lola. Hindi ko na naman nakita ang asawa ko. Apo, nakita mo ba ang asawa mo? Lola? May kailangan siyang gawin, kaya umalis. Sayang naman. Pero Lola, may magandang balita ako sa'yo. Isang misteryosong tagapagtaguyod ang nagbigay sa akin ng scholarship na 100,000. May magandang panlasa ang tagapagtaguyod na iyon. Apo, medyo gutom na si Lola. Lola, isasama kita kumain. Lola, doon tayo umupo. Tangtang, Apo kong manugang. Sino sila? Lola, siya ang nanay ko. Siya ang aking padrastro. At ang kapatid kong panguman? Tangtang, hinahanap lang kita. Malaki na ang tiyan mo. Tangtang, may magandang balita ako. May gusto sa'yo si Ginoong Wang. Sabi ni Ginoong Wang, basta alisin mo ang sanggol na ito. Patawarin ka niya sa nakaraan mo at pakakasalan ka. At magbibigay siya ng dote na $1,000,000. Ibig mong sabihin, iyong 60 taong gulang na si Ginoong Wang, malamang mas matanda pa sa akin ang apo niya. Nanay, paano mo ako ipakakasal sa ganyang klase ng tao? Lintang, ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. Oo, medyo matanda na si Ginoong Wang, pero mayaman siya. Tingnan mo ang sarili mo. Tumakas ka kasama ang isang walang kwenta at nabuntis ka habang nasa paaralan. Hindi iyon alintana ni Ginoong Wang. Dahil sa nakaraan mo, sobra na iyon. Lintang, maaaring padrastro mo lang ako, pero ang nanay mo at ako para sa ikabubuti mo lahat iyon. Ang pagpapakasal mo kay Ginoong Wang ay isang biyaya na karapat-dapat para sa iyo. Kung napakaganda ng biyayang ito, bakit hindi mo na lang ibigay kay Guyuro? Ikaw? Tangtang, huwag kang maging ganyan katigas ang ulo. Matagal ka ng buntis at hindi man lang nagpakita iyong pabayamong nobyo. Wala siyang pera at walang kwenta. Makinig ka sa nanay mo. Pupunta tayo sa ospital ngayon din. Kapag wala na ang sanggol, pwede ka nang pakasal kay Ginoong Wang. Hindi! Wala sa inyo ang maaaring hawakan ng sanggol ko. Tangtang, sumama ka sa akin. Lintang, Ginagawa ito ng nanay mo para sa ikabubuti mo. Makinig ka sa nanay mo. Pakawalan mo ako. Hindi ako sasama sa iyo. Tigel, nandito ako. Sino ang nangahasmang api sa apo kong manugang? manugang. Ay, ganoon ba?
Ang apo mo ay ang hamak na kasama ng aking tangtang. Sasabihin ko sa'yo, ako ang ina ni Lintang. Hindi ko sinasang-ayunan ang pagsasama nila. Para sa 1,000,000 lang na bigay kaya, ibibigay mo ang sariling anak mong babae sa isang 60 taong gulang na lalaki. Ang mga taong katulad mo ay hindi dapat maging ina. 1,000,000 lang? Sa tingin mo, maliit ba ang 1,000,000? Ano ba ang 1,000,000? Wala yan sa akin. Tingnan mo ang sarili mo, matandang bruha. Nakasuot ng basahan. Kaya mo bang magbayad ng 1,000,000? Narinig ko na sa paaralan. Si Lintang ay hindi kayang bumili ng kahit isang 60 sentimos na tinapay. Itong matandang babae ay hinahamak pa ang 1,000,000. Ang apo mo ay isang dukhang hamak, nagmamayabang ka lang. Talagang pare-pareho kayo. Mga mapagpanggap kayo. Sasabihin ko sa'yo, hindi kayang bilhin ng 1,000,000 ang nobya ng apo ko. Dahil ang bigay kayang iniaalok namin ay daan-daang milyon. Ano? Magkano ang iniaalok ninyo? Magbabayad kayo ng mahigit 100,000,000? Lola? Ang nobyang ganito kahusay ay karapat-dapat sa ganyang halaga. Matandang bruha, talagang kaya mong magyabang. E di ilabas mo ang 100,000,000. May kapal ka ng mukhang magsabi ng 100,000,000? E di ipakita mo sa amin ang pera? Sige, ipapakita ko sa inyo. Hindi mo kayang ilabas, di ba, matandang bruha? Perpekto! Dinala ko talaga ang card na ibinigay sa akin ng apo ko kasama ko. Ito ay ang aking bigay kaya. Matandang bruha, sino bang walang bank card? Sino bang nakakaalam kung may laman yan? Tingnan mo nga yung itsura mo, ang gusgusin. Pusta ako may $1 dyan. Gusto kong walang laman yang card, itong matandang bruha. Lolokohin tayo ng walang lamang card. May pera ba yung card? I-swipe mo at malalaman mo. Matandang bruha, gusto mong mapahiya? Sige, hayaan ka naming magpahiya. May tao ba? Hayaan ninyo silang tumingin ng mabuti kung magkano ang laman ng card ko. Sige, i-swipe ko na ngayon. Lola? Ayos lang, iha. Matandang bruha, nagpapanggap ka pa? Makakain mo na ang mga salita mo. May $10 sa card. $10? Mas malaki pa sa inaakala ko. $100. May $100 pala ang matandang bruhang ito. Minaliit ko siya. $1,000. $10,000. $100,000. $1,000,000. $10,000,000. $100,000,000. Diyos ko, ang daming zero. Tumataas pa rin. $1,000,000,000. $1,000,000,000? Tagapamahala. Tama ba ang binabasa mo? Bilangin ko ang mga zero. 1 zero. 2 zero. Siyam na zero. 1,000,000,000 talaga. May $1,000,000,000 pala talaga ang matandang bruhang ito. Nakikita niyo na ba? Mahal, noong ikinasal ka sa aming pamilya, medyo minadali. Ngayon, nag-aalok ang lola ng 1,000,000,000 bilang bigay kaya upang opisyal kang kunin bilang ating nobyang nagkakahalaga ng $100,000,000,000. Ang manugang na bilyonarya. Sino ba itong matandang bruha? Nagdala talaga siya ng 1,000,000,000 para sa dot. Anong klasing pamilya ang napangasawa ni Lintang? May mali. Anong nangyari? Sumabog ang POS machine. May dalawang dahilan lang. Ang una ay, mahigit 1,000,000,000 ang laman niyan. Hindi kaya ng sistema natin yon. Ano ang pangalawang dahilan? Ang pangalawa ay, ito ay dahil ang card na ito ay isang peking card na may virus. Ganon ba? Ikaw matandang bruha, peke yung card mo. Kalokohan! Totoo ang card na ito. Ibinigay ito sa akin ng apo ko. Mahirap lang yung apo mo. Malamang binigyan ka niya ng peking card. Sabi ko na nga ba, ikaw matandang bruha, paano ka magkakaroon ng 1,000,000,000? Kaya pala puro peke lang. Sekyu. May manloloko dito, hulihin agad ang manlolokong ito. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan ninyo ang lola ko ngayon. Pambihira, hinawakan mo ako. Bitawan mo ako. Ikaw matandang bruha, magpanggap ka pa. Bugbugin ang matandang bruhang ito. Matututo siya kapag nabugbog. Pakawalan ang lola ko. Huwag ninyong apihin ang lola ko. Anong ginagawa ninyong lahat? Nandito si Mr. Wang. Sinasabi ko sa iyo, si Mr. Wang ay makapangyarihan at maimpluwensya at nakilala na niya si Madam Bo. Ginoong Wang, nandito ka. Anong ginagawa mo? Ginoong Wang, naalala kong nakilala mo na si Ginang Bo. Tama ba? Tama,
Inalukan ko ng tsaa si Ginang Bo. Tulad ni Ginang Bo, isang taong lubos na iginagalang, na malamang na hinding-hindi mo makikilala sa buong buhay mo. Oo. Ginoong Wang, kahanga-hanga ka talaga. Naayos mo na ba ang usapin tungkol kay Lintang? Inaasikaso pa namin ito. Bilasin mo. Nauubos na ang pasensya ko. Kung hindi lang siya estudyante sa kolehiyo, at mukhang napakadalisay at maganda. Makukontento ba ako sa may pinagdaanan? Ginoong Wang, paano na ang mga kondisyong ipinangako mo? Huwag mong kalimutan. Huwag kang mag-alala. Ginoong Wang, may matandang bruha dito. Niloloko niya ang mga tao gamit ang peking card. Bibigyan na sana namin siya ng leksyon. Nasaan siya? Tingnan ko. Ginoong Wang, kailangan mong harapin ang matandang bruha na iyan. Sige. Ginoong Wang, ito ang matandang bruha. Ikaw pala ang matandang bruha. Ginoong Wang, bilisan mo, ipabugbog mo siya. Ginang Bo. Bakit nandito si Madam Bo? Umalis kayo sa daan, ngayon. Pakawalan na sila ngayon. Lola, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mr. Wang, bakit mo sila hinayaang pakawalan ang matandang bruhang ito? Itong matandang bruha ay isang mayabang na sinungaling lang. Mr. Wang, bakit mo ako sinaktan? Bulag ka at nagdulot ka ng malaking problema. Mr. Wang, nagkamali ka ba ng intindi? Itong matandang bruha. Mr. Wang, Nasa gulo ka rin. Mr. Wang, wala akong sinabi. Bakit mo rin ako sinaktan? Patay kayong lahat. Huwag mo akong idamay dito. Mr. Wang, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Bakit hindi mo pinarusahan ang matandang bruhang ito pero kami ang sinaktan mo? Matandang bruha? Talaga bang naglakas loob kang sabihin yan? Alam mo ba kung sino siya? Sinungaling lang siya. Sasabihin ko sa'yo. Siya ay, Director Wang, siya ang lola ni Lintang. ano? Director Wang, si Lintang ay nagpakasal sa apo ng matandang bruhang ito. Si Lintang ay ang asawa ng apo ng matandang bruhang ito. Hindi ko narinig na ikinasal si Ginoong Zuan. Napakapangit ng pananamit ng taong ito, at may mataas na katayuan. Ang elegante at marangal na matandang Ginang Bo. Talagang hindi ito ang parehong tao. Napagkamalan ko yata. Ikaw, matandang bruha. Ikaw ang manloloko dito. Lintang, paano ka naman nagpakasal sa isang mahirap na walang kwenta? Magbibigay ako ng $1,000,000 na bigay kaya para mapakasalan ka. Dapat kang magpasalamat sa swerte mo. Huwag mo ngang pangaraping iyan. Hindi kita pakakasalan. Huwag mo ngang isipin iyan. Lintang, hindi mo alam kung sino ako, di ba? Lintang, si Director Wang ay presidente ng isang kumpanya. At kamakailan ay nakisama siya sa Bo Group. Ang Bo Group ay magbibigay kay Director Wang ng isang malaking kontrata. Narinig mo na ba ang Bo Group? Ang punong ehekutibo ng Bo Group ay ang pinakamalaking tao sa Yecheng. Si Bo Xuanze, na may halagang 100 bilyon, kilala bilang Ginoong Xuan. Si Director Wang ay nakikinabang sa tagumpay ni Ginoong Xuan. Walang hangganan ang kanyang hinaharap. At si Director Wang ay nag-alay ng tsaa kay matandang Ginang Bo. Lintang, ngayon alam mo na kung gaano kabuti ang iyong ina sa iyo, di ba? Isang lalaking tulad ni Director Wang ay isa sa 1,000,000. Lintang, sasabihin ko sa'yo. Basta pakasalan mo si Director Wang, hindi lang siya magbibigay ng $1,000,000 na bigay kaya, ipapakilala rin niya ako kay matandang Ginang Bo at kay Ginoong Xuan. Pagkatapos, mapapakasalan ko na si Ginoong Xuan. Ang mapakasal sa pamilyang Bo bilang Ginang Bo yan, ang tinatawag na asawang nagkakahalaga ng 100 bilyon. Ganoon pala. Nanay, anak mo rin ako sa dugo. Pero ginamit mo lang akong hagdan. Bakit ganito mo ako tratuhin? Tangtang, sasama ka sa akin ngayon. Hindi, ayoko. Tigilan niyo na lahat. Paano ninyo nagawang apihin ako at ang asawa ng apo ko? Tatawag ako ngayon para pumunta dito ang apo ko. Kamusta, Lola? Ga. Apo, halika rito ngayon. Ang iyong asawa at ako ay inaapi. Ano? Ano pare? May nang-aapi kay Lola at sa bata mong asawa. Lola, saan ka ngayon? Nandito kami sa Shuxiang Restaurant. Darating ako agad. Ihanda mo ang sasakyan. Tinawagan ko na ang apo ko.
Papunta na ang apo ko. Tapos na kayo. Matandang bruha ka. Takot na takot kami. Hamak na tao lang ang apo mo. Sinong takot sa kanya? Tamang-tama. Ngayon makikita natin kung ano ang hitsura ng kawawang bata. Talagang hindi siya makakapantay sa ating Mr. Wang. Luluhod at yuyukod siya kay Mr. Wang. Huwag mo silang pansinin, mahal. Maya-maya lang, ang asawa mo ay bibigyan sila ng magandang leksyon. Lola, noong nakaraan, hindi dumating ang asawa ko. Talaga bang darating siya ngayon? Darating siya. Magkikita rin kayo sa isang saglit. Nangahas kang apihin ng lola ko? Tingnan ko kung sino ang naghahanap ng kamatayan. Pare, noong nakaraan, hindi ko nakita ang bata mong asawa. Sa wakas, makikita ko na siya ngayon. Dumating na si Master Xuan. Master Xuan! Master Xuan! Bakit po kayo nandito? Lola, anong nangyari? Lola, dadalhin kita sa ospital. Lintang, huwag kang umalis. Hayaan mo nang mamatay dito ang matandang ito. Hindi pa namin nakikita ang kawawang asawa mo. Mamamatay na ang lola ko. Umalis kayo sa daan. Kailangan kong dalhin ang lola ko sa ospital ngayon din. Pre, nasaan ang lola at ang iyong mapalad na nobya? Master Xuan! Munting mama, anong ginagawa mo dito? Master Xuan, nahimatay ang lola ko. Gusto kong dalhin ang lola ko sa ospital, pero ayaw akong payagan ng mga taong ito. Pwede mo ba akong tulungan? Ang lola mo? Master Zuan. Si Lintang na ito ay nagpakasal sa isang mahirap na lalaki. Siya ang lola ng mahirap na lalaking iyon. Master Xuan, pakiusap. Tulungan mo ako. Hindi na makapaghintay ang lola ko. Dad. Munting mama, hiwalay ka na ba sa asawa mo? Ano? Kaya kitang tulungan. Pero kailangan mong hiwalayan ang asawa mo. Ginoong Xuan. Ayoko ng diborsyo. Ayaw mong iwan ang ganyang asawa. Ngayon, kailangan mong hiwalayan ang asawa mo. O hindi kita tutulungan. Hindi na makapaghihintay si Lola. Sige, Ginoong Xuan, makikipaghiwalay na ako. Hihiwalayan ko ang asawa ko. Gusto kong makita ang sertipiko ng diborsyo mo. Kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin, itatapon ko ang asawa mo sa dagat para pakainin sa mga pating. Umalis ka. Umalis ka. Ayaw kayong makita ng kapatid ko. Paano nakilala ni Lintang si Ginoong Zuan? Wala akong ideya. Lola, natutuwa akong okay ka. Muntik na akong mamatay sa takot. Lola, pasensya na. May nakilala ako. Pinilit ako ng taong iyon na hiwalayan ng asawa ko. Mayaman at makapangyarihan siya. Hindi ko kayang galitin siya. Kaya ngayon ay pupunta ako sa Civil Affairs Bureau para makipaghiwalay. Apo, bilisan mo at pumunta rito. Lola, bakit ka nasa ospital? Apo, may nangyari. Malaking pangyayari. Bilisan mong pumunta sa Civil Affairs Bureau para hanapin ang asawa mo. Nasa rehistro ng kasal ang babaeng ikakasal. Anong ginagawa niya sa rehistro ng kasal? Lola, huwag magmadali. Dahan-dahan lang. Sasabihin ko sa'yo, may nakasalubong ang asawa mo. Pinipilit ng taong iyon ang asawa mo na hiwalayan ka. Ano? Mas mabuti pang gibain ang 10 templo kaysa sirain ang isang kasal. Kalokohan yan. Pinipilit ang isang tao na makipaghiwalay. Apo, magmadali ka sa rehistro ng kasal at hanapin ang asawa mo. Kailangan mong tiyakin na ligtas siya. Oy, mahal? Saan ka na ngayon? Mahal, nasa rehistro ng kasal ako ngayon. Gusto kong hiwalayan ka. Pinilit ka ba ng taong iyon? Mahal, nakakatakot ang taong iyon. Takot na takot ako sa kanya. Kahit na hindi ko gusto ang babaeng ito, hihiwalayan ko rin naman siya. Pero ang kapal niyang pilitin siya na hiwalayan ako. Naghahanap siya ng kamatayan. Hintayin mo ako sa rehistro ng kasal. Darating ako agad. Hawa? Sige.
Apo, ibalik mo ang asawa mo. Siya nga pala. Kapag nakita mo yung lalaking nagpilit ng diborsyo, siguraduhing bugbugin mo siya ng husto. Galing! Darating na ang asawa ko. Kung ganoon, hindi na ako matatakot kay Ginoong Xuan. Pre, ang taong naglakas loob na pilitin ang iyong mapalad na nobya na hiwalayan ka, hindi ko pa siya nakita. Sino ba yan? Kamakailan, seryoso. Nakatagpo ako ng iba't ibang klasing tao. Yung gwapong asawa ng bata pang buntis. Yung siraulo na pumilit sa aking mapalad na nobya na hiwalayan ako. Bakit ba ang daming gustong mamatay ngayon? Pre, kumikibot na naman ang kanang mata mo. Malamang may naninira na naman sa'yo. Ginoong Xuan, Ginoong Bo. Nasa opisina ng sibil tayo. Sa nakaraang 2 beses, ikaw at ang iyong batang mapalad na nobya ay hindi nagkita. Sa pagkakataong ito, sa wakas makikita mo na siya. Interesado ka na ba talaga sa kanya? Gusto ko lang makita kung sino ang naglakas loob na ginalaw ang kapatid ko. At makikita ko rin kung sino ang siraulo na iyon. Pre, wala akong nakikita. Nandito na ba ang asawa ko? Nandito na ang asawa ko. Mahal! Bakit ikaw? Mama? Anong ginagawa mo dito? Master Xuan, hindi mo ba ako pinilit na hiwalayan ang asawa ko? Pilit? Sinasabi mong pinilit kita na makipaghiwalay? Mama, huwag kang walang utang na loob. Inililigtas kita at ang sanggol sa iyong tiyan. Hindi! Ayokong hiwalayan ang asawa ko. Master Xuan, bitawan mo ako! Bakit ayaw mong hiwalayan ang asawa mo? Ayoko lang. Huwag mong itapon ang asawa ko sa dagat para pakainin sa mga pating. Ganyan mo siya ipinagtatanggol? Mahal mo ba ang asawa mo? Mahal ko ang asawa ko. Mahal mo talaga ang walang kwentang iyon. Master Xuan, pakiusap. Itigil mo ang pang-iinsulto sa asawa ko. Ikaw, Master Xuan, bitawan mo ako. Mama, wala ka bang gusto na bagong asawa? Anong bagong asawa? Tulad ng ako. Master Xuan, hindi! Mama, ngayon, bibigyan kita ng pagpipilian. Gusto mo ba ang walang kwentang iyon bilang asawa mo? O ako bilang asawa mo? Guro Xuan, gusto mo na maging asawa ko? Guro Xuan, alam kong may kapangyarihan at impluensya ka, pero pakiusap, magpakita ka ng respeto. Ang gusto ko lang ay ang asawa ko. Buntis na maliit? Bulag ka ba? Alam mo ba kung ilang babae ang may gusto sa akin? Bakit hindi mo ako pipiliin? Gusto ko lang makasama ang asawa ko at ang mga sanggol natin sa tiyan ko. Magkasama habang buhay. Pre, bakit tumakbo ang buntis na iyon? Ano ba talaga ang mas malala sa akin kaysa sa asawa niya? Nagsiselos ka ba? Kung hindi ka marunong magsalita, diwag. Nasaan ang mapalad na nobya? Nasaan siya? Hindi ko nakita. Bakit wala pa ang asawa ko? Tawagan ko ang asawa ko. Nanay, bakit mo ko tinatawagan? Lintang, kailangan mong pumunta sa bahay ng mga Gu ngayon din. Hindi iyon ang bahay ko. Hindi ako pupunta. Nasa akin ang abo ng lola mo. Kung hindi ka pupunta, itatapon ko ang abo ng lola mo sa kanal. Huwag mong galawin ang abo ng lola ko. Pupunta na ako. Mukhang makikita ko na lang ang asawa ko sa ibang pagkakataon. Itong bride na pampaswerte ay wala man lang sa Civil Affairs Bureau. Tara na,
Bumalik tayo para makita si Lola. Apo, nakabalik ka na. Nasaan ang asawa ng apo ko? Bakit hindi pa bumabalik ang asawa ng apo ko? Lola, wala talaga siya sa Civil Affairs Bureau. Tama po, Lola. Kami ng kapatid ko ay naghanap kahit saan. Walang bakas sa kanya. Hindi tama iyan. Ang asawa ng apo ko ay pumunta nga sa Civil Affairs Bureau. Saan nagpunta ang asawa ng apo ko? Naku, baka kinuha ng mga gu ang asawa ng apo ko. Apo, may sasabihin ako sa iyo. Lola, sige, sabihin mo. Noon, pinakasalan ka ng asawa mo para ilayo ang malas. Dahil hindi sapat ang oras, wala man lang tayong kasal. Talagang hindi makatarungan iyon sa asawa mo. Ngayon, gusto kong magdala ka ng napakalaking bride price sa pamilyang Gu para ipresenta ang alok. Sasama ako sa iyo para iuwi ang $1 billion na bride ng pamilya nating Bo. Sa napakataas na bigay kaya para pakasalan ang munting babaeng nagdadala ng swerte. Tama? Lola, hindi ako pupunta. Bakit? Dahil hindi ko gusto ang babaeng nagdadala ng swerte. Ang taong gusto ko ay... Sumasakit ang dibdib ni Lola. Kaawa-awa ang buhay ni Lola. Ang magkaroon ng apong katulad mo. Napakasuwayin ng aking apo. Hayaan mo na akong mamatay upang makita ang lolo mo. Lola, pupunta ako. Ikaw na, Pilio. Ganyan dapat. Hindi ka ililigaw ni Lola, mahal. Kapag nakarating ka na sa pamilyang Gu, makita ang iyong munting babaeng nagdadala ng swerte. Maiibig ka sa kanya. Kuya, talaga bang pakakasalan mo ang munting babaeng nagdadala ng swerte? Paano na ang buntis na iyon? Ginoong Xuan? Alam kong makapangyarihan ka, ngunit pakiusap, ayusin mo ang iyong asal. Ang gusto ko lang ay ang asawa ko. Ang buntis na iyon ay mahal lamang ang kanyang asawa. Hindi niya ako gusto. Kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Pero kuya, hindi mo man lang gusto ang munting babaeng nagdadala ng swerte. Gusto ni Lola ang babaeng nagdadala ng swerte. Tama na. Oh, alam kong mahal niya ang pera. Marami akong pera. Hanggat sumusunod siya at pinapasaya si Lola. Tara na, sa tirahan ng mga Gu para magbigay ng mga regalo sa pamanhikan at iuwi ang babaeng nagdadala ng swerte. Gu. Bakit kilala ni Lintang si Master Zuan? Parang pinoprotektahan din ni Master Zuan siya. Ang bagay na ito, kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Tiyak na inakit ni Lintang si Master Juan. Hindi ako makapaniwalang sobrang buntis siya at hindi pa rin mapakali. Nanay, si Master Xuan ay akin. Ginoong Wang, Euro. Darating na si Lintang dito. Siguradong parurusahan ko siya. Nanay, nasaan ang urn ni Lola? Isoli mo sa akin ang urn ni Lola. Nanay, bakit mo ako sinasaktan? Lintang, nag-asawa ka ng mahirap na lalaki, nabuntis ka ng bata, at nagpunta ka pa para akitin si Master Xuan. Alam na alam mo na gusto ni Euro si Master Xuan, ngunit kinuha mo ang lalaki ng kapatid mo. Bakit ang itim ng puso mo? Lintang, sira ka na. Hindi ka talaga magugustuhan ni Master Zuan. Mas mabuti pang pakasalan mo na ako. Hindi kita pakakasalan. Isoli mo sa akin ang urn ni Lola. Ikaw, Ma'am, may nangyari. Anong nangyari? Magandang balita. Napakalaking balita. Narito si Master Xuan na may malaking bigay kaya para mag-propose. Si Master Xuan ay opisyal ng ikakasal sa $1 billion na bride ng pamilyang Bo. talaga? Euro, narinig mo ba iyon? Dumating si Master Xuan dala ang malaking bigay kaya para pakasalan ka, ang $1 billion na bride. Tiyak na nahulog agad sa akin si Lolo Xuan sa unang tingin. Ang galing! Ikakasal na ako kay Lolo Xuan. Magiging ginangbo ako ng pamilyang bilyonaryo. Euro, talagang mabuti kang anak ni Daddy. Napakahusay mo. Miss Gu, hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Binabati kita. Salamat sa iyong suporta, President Wang. Ginang. Sa pagkakataong ito, si Lola Bo at si Lolo Xuan, sabay silang dumating para salubungin ang manugang ng pamilyang Bo na may $1 billion. Sabay na dumarating sina Lola Bo at Lolo Xuan. Ipinapakita lang nito kung gaano ako pinahahalagahan ng pamilyang Bo. Noong nakaraan, hindi ko nakita si Lola Bo, pero hindi ko inasahan na magugustuhan ni Lola Bo ang aking Euro ng husto. Bilisan ninyo, bihisan na si Euro ng damit pangkasal at handa ng umalis, at saka tawagan ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan at imbitahan silang lahat na pumunta. Ang pamilya nating Gu ay malapit ng umangat sa tuktok. Si, Aba, napakaganda ni Euro ngayon.
Siya talaga ang pinakamagandang nobya sa buong mundo. Siyempre, si Euro natin ay ikakasal kay Lolo Xuan. Ang malaking tao. Siya ang manugang ng pamilyang Bo na may daang bilyon. Mataas palagi ang tingin ko kay Euro. Kapag naging ginang Bo na si Euro, ang buong Yecheng ay nasa kontrol na ni Euro. Mei Juan, Jianhua. Nagtagumpay si Euro. Huwag ninyong kalimutang alagaan kami sa hinaharap. Huwag mag-alala. Hindi ka namin makakalimutan. Nanay, maaari mo bang ibalik ang urn ni Lola sa akin? Hindi ba iyon si Lintang, na lumaki sa probinsya kasama si Lola? Siya nga. Nagpakasal siya sa isang mahirap na lalaki. At buntis siya sa isang nakatutuwang sanggol. Huwag mong pagalitan ng anak ko. Lintang, ano naman kung sinubukan mong akitin si Master Xuan? Imposibleng piliin ni Master Xuan ang babaeng buntis. Mahal ako ni Master Xuan. Ayan, sampal sa mukha mo. Tingnan niyo si Euroko na nakabestida pangkasal. Ikakasal na kay Master Xuan, magiging manugang na bilyonaryo ng pamilyang Bo. Naiinggit ka lang ba? Ano? Naglakas loob si Lintang na akitin si Master Xuan. Iyan ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Nagkaroon talaga siya ng kapal ng mukha na itarget si Master Xuan. Sino bang nakakaalam kung sino ang lintang na ito na nagpakasal sa isang dukhang walang pangalan? Malamang matanda, pangit, at walang pera. Nahihiyang magpakita. Nanay, bilisan mo. Isoli mo sa akin ang urn ni Lola. Narito na ang mga mamahaling regalo sa kasal. Ang mga mamahaling regalo, isang koronang phoenix at damit pangkasal, isang perlas na yellow kristal, isang pares ng Imperial Berdeng Jade na pulseras, isang $1 bilyong na halaga ng bride price. Diyos ko, hindi nagdadalawang isip si Master Xuan, napakarangal at napakataas na mga regalo sa kasal. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Euro, ikaw talaga ay $1 bilyong na nobya ngayon. Siyempre, Nanay, Lintang, tumigil ka na. Sinusubukan mo bang sirain ang kasal ni Euro? Hulihin siya. Nanay, ayokong sirain ang kasal. Ibigay mo lang ang urn ni Lola sa akin at aalis na ako kaagad. Nandito na sina Master Xuan at Madam Bo. Lola, nandito na si Kuya. Mabuti. Sa wakas, makikilala ko na ang nobya ng apo ko. Apo, pumasok ka na. Bilisan mo, makulit ka, pasok na. Bro, pasok ka. Anyway, tapos na kayo ng babaeng buntis na yan. Baka makita mo itong mapalad na munting nobya ay magdala sa iyo ng sorpresa. nandito na sina Master Xuan at Lola Bo para sunduin ako. Ilak si Lintang sa kwarto. Huwag mong hayaan na masira niya ang kasal. Pakawalan mo ako. Mr. Wang, pwede ka nang pumasok. Ngayon, sa iyo na si Lintang. Sa tulong ni Mr. Wang, naging Mrs. Bo ang Euro ko. Bilang pasasalamat, ngayon gusto ka rin naming hayaan. Maging groom ng maaga. Napakaalalahanin mo. Sige, salamat. Nandito na si Master Xuan. Euro, nandito na si Master Xuan para pakasalan ka. Bilisan mo. Master Xuan, Ikaw ang aking swerteng nobya. anting-anting? Master Xuan, ano ba ang anting-anting? Master Xuan. Si Euro, anak ko, ang nobya mo. Euro, iabot mo ang kamay mo kay Master Xuan. Sandali, Sino? Sino yan? Dumating na si Madam Bo. Hindi natin nakita si Madam Bo noong nakaraan. Sa wakas, makikita natin siya ngayon. Euro, mag-iwan ka ng magandang impresyon. Mabuting anak si Master Xuan. Makuha mo ang loob ni Madam Bo. At saka, giginhawa ka bilang isang bilyonaryang nobya. Huwag kayong mag-alala, nanay at tatay. Tiyak na magugustuhan ako ni Madam Bo. Madam Bo, Ang matandang bruha, Ikaw, matandang bruha. Sino ang nag-imbita sa iyo? ngayon na ang malaking araw namin ni Master Xuan. Umalis ka na. Huwag mong dumihan ang lugar ko. Manahimik! Master Bo? Ang kapal ng mukha mo! Alam mo ba kung sino ito?
Si Madam Bo ito. Oh. Siya. Siya si Madam Bo. Ito ang apo ko. Ako si Madam Bo. Diyos ko, paano nangyari to? So hindi pala pobre ang apo niya. Siya pala ang malaking tao, si Master Xuan. So siya nga talaga si Madam Bo. Apo, sa Shuxiang Restaurant, nagkaisa ang mga taong ito para apihin ako at ang asawa mo. Muntik na akong mamatay sa kakabugbog nila. Hinahanap nyo to. Madam Bo, maawa po kayo sa akin. Madam Bo, lahat po ito ay hindi pagkakaunawaan. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Anong nangyayari? Si Madam Bo at si Master Zuan, hindi ba sila dapat ikasal kay Guyuru? Hindi ba si Guyuru ang magiging nobya ng pamilya Bo na daang bilyong dolyar? Ang kapal naman ng mga mukha ninyo. Ang pakakasalan ng apo ko ay tiyak na hindi si Guyuro. Ang apo ko ay ikakasal sa aking manugang na babae. Ang manugang kong babae ay ang daang bilyong dolyar na nobya ng pamilya Bo. Kaya ba sina Madam Bo at Master Xuan ay narito para pakasalan si Lintang? Diyos ko, Nasaan ang manugang kong babae? Ilabas nyo na ngayon din ang manugang kong babae. Ngayon, ang apo ko at ako ay nagdala ng napakataas na bigay kaya upang opisyal na pakasalan ang daang bilyong dolyar na nobya ng pamilya Bo. Kaya si Master Xuan pala ay pakakasal kay Lintang. Hindi pala si Lintang ikakasal sa isang pobre. Siya ay pakakasal kay Master Xuan. Si Lintang ang daang bilyong dolyar na nobya ng pamilya Bo. Sabihin mo na, nasaan ang asawa ng apo ko? Ibigay mo na ang mapalad na nobya ng aking kapatid. Kung hindi ka magsasalita ngayon, hindi mo na kailangang magsalita kailanman. Ako. Anong gusto mo? Huwag kang lalapit sa akin. Lintang. Ngayon, akin ka na. Buntis pa ako. Hayop ka. Lintang, ibinigay ka ng nanay mo sa akin para sa aking kasiyahan. Kaya huwag ka nang lumaban. Nanay, bakit mo ito ginagawa sa akin? Anak mo rin ako. Ano ang ginawa kong mali? Dumudugo ako. Sobrang sakit ng tiyan ko. Darating na ang sanggol. Lintang. May nakatutuwang sanggol ka dyan. Sumuko ka na lang sa akin. May tao ba? Tulungan niyo ako. Mahal! Mahal! Iligtas mo ako. Iligtas ang mga sanggol natin. Lintang. Kalimutan mo na ang kawawang lalaking iyon. Hindi siya darating para iligtas ka. Mahal, nasaan ka? Dumudugo ako. Manganganak na talaga ako ngayon. Nasaan na ba ang manugang ko? Hindi natin dapat hayaang sina Madam Bo at Master Xuan mahanap si Lintang. Konting hintay na lang. Si Lintang ay mapupunta kay Mr. Wang, ang hindi ko makukuha. Hindi rin ito makukuha ni Lintang. Madam Bo, wala rito ang manugang mo. Tama. Madam Bo nandito naman lahat. Hindi talaga dumating ang manugang mo. Kung malaman ni na Madam Bo at Master Xuan ang ginawa ko kay Lintang, tiyak na patay na ako. Madam Bo, sa maling lugar ka tumitingin. Wala rito ang manugang mo. Talaga bang hindi mo nakita ang manugang ko? Kaya wala sa bahay ng mga gu ang manugang ko? Lola, dahil wala siya rito. Sige, umalis na tayo. Siya. Mahal. May tumatawag sa akin. Siya ang manugang ko. Nandoon ang manugang ko. Apo, dali. Sipain mo ang pinto. Nasa loob ang asawa mo. Wag! Master Xuan! Master Xuan! Master Xuan! Master Xuan, wag. Apo, bilisan mo. Munting mama, Ginoong Zuan, bakit po kayo nandito? anong ginagawa mo? Ano ang ginawa mo sa kanya? As, Ginoong Zuan, ako. Ginoong Zuan, kayo. Huwag po kayong maakit kay Lintang. May asawa siya. Pobre lang ang asawa niya. munting mama. Bakit ka nandito? Anong nangyari? Masakit ang tiyan ko. Malapit na akong manganak. Manganganak na ako. Manugang. Manugang, Lola, malapit na po akong manganak. Masakit po ang tiyan ko. Ang nanay ko ibinigay ako kay Mr. Wang. Takot na takot po ako. Manugang, huwag kang matakot. Nandito si Lola. Nandito rin ang asawa mo. Lola, ano po ang sinabi ninyo?
Sinasabi po ba ninyo na ang asawa ng munting mamang ito ay kapatid ko? Apo, anong tinitingnan mo? Masaya ka ba? Ito ang iyong maswerteng munting asawa. Ang iyong maswerteng munting asawa. Buntis siya ng kambal para sa iyo. Ang maliit na buntis na babae ay talaga ang aking maswerteng nobya. At ako talaga ang asawa ng buntis na babae. Ha? Ang asawa ng apo ko ay malapit ng manganak. Dalhin siya sa ospital. Ano? Ang kawawang asawa ni Lintang ay si Master Zuan pala. Bulag kang hangal. Ang asawa ng apo ko ay ang napakahalagang manugang na babae ng pamilya Bo. Ang asawa ng apo ko ay may dinadalang napakahalagang maliit na tagapagmana ng pamilya Bo. Tapos ka na. Master Zuan, maawa ka naman. Ang Bo Group ay pinuputol na ang lahat ng ugnayan sa iyo. Lumayas ka! Ayoko nang makita ka sa Yecheng kailanman. Tapos na ako. Talagang tapos. Master Xuan, ako ang ina ni Tangtang. Pakiusap, patawarin mo ako. Bah, huwag mong hamakin ang salitang ina. Ayaw ng asawa ng apo ko ng inang katulad mo. Mula ngayon, kami na ang papalit sa'yo at mamahalin ng maayos ang asawa ng apo ko. Ikaw, mula noong bata pa siya, iniwan mo ang asawa ng apo ko sa probinsya. Mga guwardiya, ipadala silang lahat sa probinsya. Hayaan silang gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa pagsisisi sa probinsya. Hindi! Ayokong pumunta sa probinsya. Madam Bo, maawa ka naman. Kasalanan mo to. Buti nga sa'yo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Master Xuan, sandali lang. Pagpalain ng langit ang asawa ng apo ko. Pagpalain ng langit ang asawa ng apo ko. Pre, ikaw pala ang asawa ng buntis na yon? Kaya pala kumikibot ang kanang mata mo. Sinasumpa mo ang sarili mo. Nadroga ako noong araw na iyon. Hindi ba ikaw ang nagpapunta ng buntis sa kwarto ko? Pre, kalokohan yang sinasabi mo. Mali ang pagkaunawa mo. Anong ibig mong sabihin? May pinadala akong babae, pero ang pinadala ko ay ang supermodel na si Zhao Sisi. Delivery girl lang yung buntis. Si Tangtang, narinig ko ng anak na siya. Okay lang ba si Tangtang? Bakit mo sinabing asawa ka ni Lintang? Ako ang asawa niya. Lumayo ka sa asawa ko. Kaya ikaw pala ang asawa ni Tangtang? Anong klaseng asawa ka kay Tangtang? Kay laki ng tiyan niya, bakit mo siya iniwan mag-isa? Alam mo ba ang mga chismis na pinagkalat ng mga estudyante tungkol sa kanya noong hindi man lang niya kayang bilhin? Ang isang tinapay na 60 centimos. Nasaan ka? Noong buntis siya at nagde-deliver ng pagkain. Nasaan ka noon? Lumaki ako kasama si Tangtang. Itinuring ko siyang parang sariling kapatid na babae. Ang ama ni Tangtang ay namatay sa aksidente noon pang matagal. Bago pa man siyang may libing. Nag-asawa ulit ang nanay niya. Tapos itinapon siya sa probinsya. Siya at ang lola niya ay nagsama-sama sa hirap. Sa totoo lang, may talento si Tangtang. Kaya niyang tumayo sa isang malaking entablado. Pero nagkasakit ang lola niya. Para mabayaran ng mga bayarin sa ospital ng lola niya, binitiwan niya ang pangarap niya at isinakripisyo ang sarili niyang buhay. Parang hindi kailanman pinalad ng tadhana. Ang asawa ng apo ko ay nagdusa ng husto. Kung hindi dahil sa mga bayarin ng lola niya, hindi kanya papakasalan para maalis ang malas. Lola, sinasabi mo bang si Lintang ay nagpakasal sa akin para sa mga bayarin ng lola niya? Bakit pa? Aakalain mo bang nagpakasal siya sa iyo dahil sa pera mo? Nagkamali ako. Napagkamalan ko siya. Ipinanganak na ang sanggol. Ipinanganak na ang sanggol. Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang asawa ng apo ko? Ginoong Xuan, Ginang Bo, huwag kayong mag-alala. Maayos ang panganganak ni Ginang Bo. Binigyan niya kayo ng lalaki at babae. Laging iisa lang ang tagapagmana ng pamilya Bo sa bawat henerasyon. Ngayon, pinagpala tayo ng isang lalaki at isang babae. Talagang pinagpala tayo ng mga ninuno. Narito na ang pinakadakilang bayani ng pamilya Bo. Mahal, gising ka na. Sanggol, nasan ang sanggol ko? Tangtang, nandito ang sanggol. Lalaki at babae sila. Ginoong Xuan? Bakit nandito ka? Huwag kang matakot, mahal. Lola, siya nga.
Siyang pumilit sa akin na hiwalayan ang asawa ko. Sabi rin niya, kung hindi ako makikipaghiwalay, itatapon niya ang asawa ko sa dagat para ipakain sa mga pating. Ano? Ikaw na walang hiya, baliw ka ba? Huwag kang matakot, mahal. Siya ang asawa mo. Ang asawa mo ay nagkakahalaga ng 100 bilyon, ang bilyonaryong si Bo Xuanze, na parang Buddha. Ikaw ang asawa kong nasa koma? Tang-tang. Ikaw ang mapalad kong munting nobya. Maligayang pagdating sa bahay, Ginang Bo. Mahal, ang 4 na ito ay mga pinakamahusay na yaya para sa pangangalaga pagkatapos manganak. Ginang, Narito ang 4 na ito para alagaan ka. 2 yaya ang bahala sa iyong pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. 2 yaya ang tutulong sa iyong paggaling pagkatapos manganak at pagbabalik ng iyong katawan sa dati. Ginang, Lola, hindi ko kailangan ng lahat ng ito. Baliw kang bata, nagpapagaling ka pa ngayon, kailangan kang alagaan. Bukod dito, ikaw na ngayon si Ginang Bo. Ikaw ang senyora ng bahay na ito. Mula ngayon, alagaan ninyong mabuti ang ginang at ang batang Ginoo at ang batang binibini. opo. Mahal, ito ang silid para sa iyo at sa aking apo. Kailangan bang magkatabi kami ni Ginoong Xuan sa iisang kama? Siyempre, mag-asawa na kayo. Mahal, magpahinga ka muna ngayon. Ginoong Xuan, Takot ka sa akin? hindi. Bakit tinatawag mo pa akong Ginoong Xuan? Dapat may bago ka nang itawag sa akin. Mahal, Tang-tang. Nagkamali ako dati. Patawarin mo ako. Mula ngayon, aalagaan kitang mabuti at aalagaan ko ng mabuti ang ating sanggol. Kakapanganak ko lang. Nagpapagaling pa ako. Alam ko. Anong akala mo sa akin? Eh ikaw, Pwede ba kitang halikan habang nagpapagaling ka? Gusto kitang halikan. hindi ko alam. Ayos lang yan, Tang-tang. Ang kaibig-ibig mo. Hahalikan lang kita ng marahan. Mahal? Ay, ikaw na makulit. Anong ginagawa mo? Nasa pagpapagaling pa siya. Hayop ka. Kahit hindi mo na kaya, magpigil ka. Umalis ka dito, ngayon na. Habang nasa pagpapagaling siya, kailangan mong matulog sa silid pag-aaralan. Hindi po, Lola. Hindi ako yon. Mahal, kung mambuli sa'yo ang pasaway na iyan, sabihin mo kay Lola. Ipapaluhod ko siya sa durian. Salamat, Lola. Ano ka ba? Pamilya tayo. Mula ngayon, ang iyong lola at ang iyong asawa ang bahala sa iyo at mamahalin ka ng husto. Lola, mahal. Tapos na ang aking pagpapagaling. Gusto ko nang bumalik sa paaralan. Mahal, magpahinga ka pa ng 2 araw. Ihahatid kita sa paaralan sa ilang araw. Mabilis akong gumaling. Uy, bumalik na si Jiang Tianho. Lola, Tang-tang, pupunta na ako sa opisina. May apurahang bagay ba sa kumpanya? Bakit ka nagmamadali? Hindi ka pa nga tapos kumain. Lola, magdadala ako ng sabaw sa opisina mamaya. Ang unang pag-ibig ng ating Xuanye si Jiang Tianho ay bumalik na sa bansa. Kanina, nagmamadaling pumunta si Xuanye at ngayon ay nasa opisina kasama si Jiang Tianho. Xuans, tagal na nating hindi nagkita. Jiang Li, tagal na nating hindi nagkita. Jiang Li, 2 taon kang nawala. Nanalo ka ng Golden Melody Award at naging isang diva. Mahal, bakit ka nagmamadaling pumunta rito? Para lang bang makita si Jiang Li? Kaya ito pala ang babaeng pinakasalan ni Xuans para iwas malas. Xuans. Uy, siya ang may bahay ng pamilya Bo. Gumastos siya ng 500,000 para mapakasalan si Xuans bilang isang bride na nagdadala ng swerte. Hindi naman siya gusto ni Xuans.
Swerte lang siya. Nabuntis siya pagkatapos ng isang gabi. Umangat siya dahil nabuntis. Kumpara sa nakasisilaw na diva na si Jiang Li. Pangkaraniwan lang siya. Ngayon, ang unang pag-ibig ni Schwanz. Bumalik na si Diva Jiang. Bumalik siya sa pagiging walang kwenta. Pasensya na. Para lang sa asawa ko ang kandungan ko. Kung hindi, magseselos ang asawa ko. Jiang Li, may asawa na ang kapatid ko. May asawa na siya ngayon. Schwanz. Pag-usapan na lang natin ang kolaborasyon. Ang aming bow group ay naghahanap ng magandang boses. Jiang Li, noon, sa kompetisyon sa pagkanta, bigla kang sumikat, at ngayon, isa ka ng nangungunang diva. Talagang ikaw ang unang pagpipilian ng kapatid ko. Hindi. Noon, may ibang boses. Dalisay at makalangit. Hinahanap ko ang boses na iyon. Pre, si Star ba ang ibig mong sabihin? Alamat na talaga si Star. Noon, sa kanyang dalisay at makalangit na boses, nalamangan niya si Jiang Li. Noong akala ng lahat na siya'y aakyat sa entablado bilang mang-aawit, bigla siyang umatras sa paligsahan at naglaho ng walang bakas. Hinahanap ko siya. Pero hindi ko siya mahanap. Kaya pala si Schwanz ay hinahanap si Star mula pa noon. Tigilan mo na ang paghahanap. Noon, inutusan ko na ang isang tao na bayaran siya, para mawala siya. Pre, wala na si Star. Makipagtulungan na tayo kay Jiang Li. Bukas, magdaraos ng piging ang pamilya Bo. Para opisyal na ipahayag ang ating pakikipagtulungan sa inyo. Schwanz, para sa magandang pakikipagtulungan natin. Tang-tang. Shulin, anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ako sa pamilya Bo. Tang-tang. Anong problema? Inaapi ka ba nila sa pamilya Bo? Hindi. Mabait sa akin ang asawa ko at ang lola ko. Nabalitaan ko na lahat. Ngayon, ang babaeng pinapangarap ni Zuan, ang Diyosa na si Jiang Li, ay bumalik na. Tang-tang. Hindi. Dapat kang tawaging Star. Noon, kung hindi ka lang umalis sa paligsahan. Ikaw sana ang Diyosa ngayon. Nanay, sasali ako sa paligsahan sa pagkanta. Pangarap ko iyon. Hindi ka sasali. May nag-alok sa iyo ng 100,000 yuan para umalis ka sa paligsahan. Hindi ako aalis. May sakit ang lola mo. Malaki ang magagastos sa pagpapagamot sa kanya. Ang 100,000 yuan na iyon ay makapagliligtas sa buhay ng lola mo. Gusto mo ba? Ang paghabol sa mga pangarap ay para sa mayayaman. Isa ka lang probinsyana. Dahil lang marunong kang umawit ng ilang tono, sa tingin mo aakyat ka na sa malaking entablado? Hindi para sa iyo ang mga bituin at ang karagatan. Mas mabuti pang makaraos ka na lang sa buhay. Tang-tang, ito para sa'yo. Tang-tang. Naaalala mo ba kung paano namatay ang lola mo? Nakaipon na ako ng pera, pero ininom ni Lola ang gamot. Sabi ni Lola, "Wag na akong gamutin." Sabi ni Lola na ayaw niyang maging pabigat sa akin. Ayaw ng lola mong maging pabigat sa'yo. Gusto ng lola mong ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa entablado. Gusto ng lola mong maging ang superstar ng sarili mong buhay. Tang-tang. Ituloy mo ang mga pangarap mo. Mahal, anong ginagawa mo? Tapos na ang iyong buwan ng pagpapagaling. Pwede na bang bumalik ako sa kwarto natin, mahal? Mahal, ang bango mo.
Ayaw mo bang bumalik ako sa kwarto natin? Hindi mo ba sinabing mahal mo ang asawa mo? Ako. Ngayong gabi, gusto kitang halikan ng mahigpit. Ano ito? Huwag mong hawakan iyan. Umiiyak ang sanggol. Lola, ako na ang titingin sa sanggol. Anak, kailangan mong magpahinga. Ipatingin mo na lang sa asawa mo ang sanggol. Lola, sinadya mo ba iyon? Hindi mo ba napansin na malungkot ang asawa mo ngayon? Anong problema kay Tangtang? Ikaw na makulit, iyan ang dapat kong itanong sa iyo. Ngayong araw, pumunta ang asawa mo sa kumpanya mo para dalhan ka ng sopas na may pagmamahal at umuwing malungkot. Pumunta si Tangtang sa kumpanya, kaya mukhang may umapi sa kanya doon. Ang asawa mo lumaki sa probinsya kasama ang lola niya. Bata pa siya at madalas inaapi. Hindi siya umiimik kapag inaapi. Nakakaawa. Bilang asawa niya, kailangan mong ipaglaban siya at maging sandigan niya habang buhay. Alam ko. Sa handaan bukas, maghahanda ako ng isang engrandeng panukala. Mahal, ito ang bestidang inihanda ng asawa mo para sa iyo. Bestida. Oo, suotin mo na iyan. Hahatid ka ng super papunta sa handaan. Reyna Jiang, ang handaan na inihandog ni Ginoong Zuan para sa iyo ngayon, ay talagang kahanga-hanga. Ang ating Reyna Jiang, ay ang unang pag-ibig ni Ginoong Zuan, ang babaeng pinakamamahal niya sa puso. Bakit nandito siya? Naghahanap lang siya ng kahihiyan. Ikaw ang ginestusan ni Schwanz ng 500,000 para gawing nobya na pampaswerte. Ako to. Talagang bumaba ang panlasa ni Zuanzi. Paano ba siyang nahulog sa isang pangkaraniwang katulad mo? Ang ating Diva Jiang ay ipinanganak na may magandang boses. At ngayon siya ay isang nangungunang diva na may milyon-milyong tagahanga. Hindi siya makakapantay kay Diva Jiang. Naging mapalad lang siya sa kanyang tiyan, nabuntis kay Master Zuan, at umangat agad sa tuktok. Minsan, ang mabungang tiyan ay isang talento mismo. Hindi ba? Ikaw, Lintang. Isa itong piging na inihanda ni Zuanzi para sa akin. Anong ginagawa mo dito? Talagang nandito siya para manaktik kung paano pinagbibigyan ni Master Zuan si Diva Jiang. Hindi ko rin alam kung bakit ako tinawag dito ng asawa ko. Diva Jiang, narinig ko na sa piging na si Master Zuan ay naghanda ng isang engranding panunuyo. Malapit nang humingi ng kasal si Master Zuan. Talaga. Kasal na si Master Zuan kay Lintang na ito, kaya tiyak na hindi na siya hihingi ng kasal muli. Kung gayon, si Master Zuan ay tiyak na hihingi ng kasal kay Diva Jiang. Hihiwalayan ni Master Zuan si Lintang. Ang ating Diva Jiang ay magiging Mrs. Bo. Oh, talaga? Narinig mo ba iyon? Ikaw at si Zuanzi ay isang purong aksidente. Hindi ka mahal ni Zuanzi. Ako ang mahal ni Zuanzi. Huwag kang magpakatanga. Bumalik na ang ating Diva Jiang. Wala ka na sa eksena. Mas mabuting umalis ka na. Simula nang magkasakit si Lola, hindi na ako nakakakanta kahit isang kanta. Ang paghabol sa mga pangarap ay para lamang sa mayayaman. Ayaw ni Lola na maging pabigat kay Tangtang. Mula ngayon, mag-iisa na si Tangtang. Sa entablado na yon, maging pinakamaliwanag na bituin. Gusto ng lola mo na maging ang superstar ng sarili mong buhay. Hi sa lahat, ako si Star number 4. Pakinggan ninyo ang boses ko, at makikita ninyong iba ito.
Dumating na si Master Xuan. Schwanz, nandito ka na. Nasaan si Tangtang? Hindi ko nakita ang batang hipag. Bakit hinahanap agad si Lintang pagdating niya? Si Lintang na iyon ay walang iba kundi isang walang kwentang asawa para sa swerte. Hindi siya magugustuhan ni Schwanz. Schwanz, i-anunsyo muna natin ang ating pakikipagsosyo. Sino ang kumakanta? Iyan ang boses na hinahanap ko. Si Star iyon. Diyos ko, Star. Maaari kayang, ang maalamat na makalangit na boses mula noon. Ang tagal nang nawala si Star, paano siya biglang magpapakita rito? Paano naging si Star? Noon pa, binayaran ko na siya. Paano siya muling nagpakita? Pare, parang nanggagaling doon ang tunog. Ang galing! Talagang ang galing! Hindi talaga kayang gayahin ang boses ni Star. Mas maganda pa nga kay Reyna Jiang. Star, sino ka ba talaga? Tangtang, Siya nga pala. Diyos ko, pare. Ang hipag natin ay talagang ang boses na hinahanap mo. Si Star. Tangtang, ikaw si Star. Ako to. Magaling Tangtang. Hinahanap kita. Kaya itong bride na good luck, ay hindi naman talaga walang silbi. Sa halip, siya si Star. Sa harap ni Star, biglang namumutla si Diva Jiang. Maaari mong tanungin ang integridad ng isang mayaman. Ngunit huwag ang kanilang panlasa. Hindi siya pwedeng si Star. Bakit? Hindi siya iyon. Noon, talagang gumamit ako ng pera para maalis si Star sa daan. Kaya ang nagbayad sa nanay ni Tangtang ay ikaw. Ano ang nangyayari? Noon, malapit nang umakyat sa entablado si Tangtang para sa paligsahan sa pagkanta. Ngunit itong si Jiang Li. Sinuhulan ng nanay ni Tangtang at pinilit si Tangtang na umatras. Jiang Li. Kaya ang pag-atras ni Star noong panahon na iyon ay pawang gawa mo. Bakit mo ito ginawa? Kung hindi umatras si Star, paano siya makakuha ng unang pwesto? At paano siya naging diva? Kaya ganyan nakuha ni Diva Jiang ang kanyang titulo. Kasuklam-suklam si Diva Jiang. Schwanz, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi na kailangang magpaliwanag. Kinakansela ng Bo Group ang pakikipagsosyo sa iyo. At kung paano mo pinilit si Star na umatras, ilalantad ko ito sa media. Dapat mong isuko ang titulong diva na iyan. Huwag, Schwanz, paano mo ito nagawa sa akin? Master Xuan, pwede mo nang simulan ang proposal ngayon. Schwanz, magpo-propose ka sa akin, di ba? Master Zuan, nagpo-propose ka ba kay Queen Jiang? Saan ka pupunta? Hindi ka ba magpo-propose kay Jiang Li? Aalis na ako sa daan ninyo. Kapag buntis, nagiging bobo ka sa loob ng 3 taon. Naging bobo ka na, di ba? Anong ibig mong sabihin? Jiang Li, bobo ba kayong dalawa sa batas? Ang asawa ko ay si Lin Tang. Kung ako ay magpo-propose sa iyo, magiging bigamya ba ako? Kaya hindi ka pala nagpo-propose sa akin. Hindi. Baka naman si Lintang ang pinopro-proposean ni Master Zuan. Pero kasal na si Master Zuan kay Lintang. Tama.
Kasal nga kami ni Lintang. Ngunit sa harap ng buong mundo, bibigyan ko ang aking asawa ng isang engrandeng proposal para makabawi. Magaling, maliit na pilyo. Pati si Old Madam Bo ay pumunta ng personal. Kung saan ka man nanggaling, bumalik ka roon. Si Lintang ay asawa ng apo ko. Siya ang nagbigay sa ating pamilyang Bo ng 2 mahalagang apo, isang manugang na nagkakahalaga ng bilyon. Ni hindi ka karapat-dapat na magdala ng kanyang sapatos. Kinangbo! Hulihin sila at palayasin sila sa pamilyang Bo. Ah. Ginang Bo. Maawa kayo. Pakiusap. Maawa kayo. Magaan na parusa lang ito ngayon. Mula ngayon, ayaw ko nang may mang-api sa asawa ng apo ko. Kung hindi, ang kapalaran nila ngayon ay sa inyo bukas. Ginang Bo, Nandito si Lola para suportahan ka, mahal. At ang 2 kong pinakamamahal na apo, nasa likod mo kaming lahat. Kaya nga pala pinapabura ng tadhana ang lahat, kaya habulin mo ang mga pangarap mo? Ang kaligayahan ay nasa susunod na kanto lang. Tangtang, mula nang una kitang makita, nahulog ang loob ko sa'yo. Nakipaglaban ako sa aking sarili. Nainggit ako sa aking sarili. Masaya na masaya ako na maging asawa mo. Pakasalan mo ako. Mula ngayon, mamahalin kita ng buong puso. Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Akala ko magpo-propose ka sa iyong unang pag-ibig, si Jiang Li. Magkasosyo lang kami ni Jiang Li sa negosyo. Ni hindi nga kami nag-date. Hindi ko siya nagustuhan kahit kailan. Ikaw, ang unang taong minahal ko. Mahal kita, Sinta. Ikaw din ang una kong pag-ibig. Mahal din kita, Sinta. Anong nangyari? Mahal, pwede ba akong matulog sa kwarto natin mamayang gabi?